Channeling your energy. Your soul calls here. Disclaimer, ang reading na to ay para sa Libra, Sun, Moon at Rising. General reading lamang ito for August 2026. Kunin lamang ang nagre-resonate at iwan ang hindi para sa inyo. Hindi lahat ng umaalis sa buhay mo ay pagkawala. Minsan sila ang dahilan kung bakit magsisimulang bumalik ang tunay na para sa'yo. Libra, kung nakita mo ang video na to, may message na kailangan mong marinig ngayong August. Bago tayo magsimula, comment nga kung anong bansa kayo nanonood. Pilipinas, UAE ba, Canada, Japan, Australia o Europe ba? Gusto kong makita hanggang saan nakakarating ang reading na to. Sa unang tatlong energy na lumabas, may nakikita akong paglayo, may nakikita akong paghawak at may nakikita akong bigla ang paggalaw. Ibig sabihin, marami sa inyo ang matagal nang may gustong bitawan. Hindi na to simpleng pagod, emotional exhaustion na to. May sitwasyon, tao, trabaho o kahit pangarap na parang pinipilit mo na lang or kahit alam mong ubos ka na. Pero kasabay niyan, may party rin sa'yo na ayaw bumitaw. Parang iniisip mo, paano kung wala nang dumating? Paano kung ito na ang huling pagkakataon? Kaya kahit mabigat, kumakapit ka pa rin. Pero sinasabi ng energy ngayong August, kapag umalis ka, may mas mabilis na darating. May taong kikilos, may opportunity na hindi mo inaasahan. May balitang magpapabilis ng direksyon ng buhay mo. Ang kailangan mo lang ay huwag nang balikan ang pintuang matagal nang nagsara. Hindi ito buwan ng paghabol, ito ang buwan ng pag-usad. At bago tayo magpatuloy, mag-ingat sa mga nagpapanggap na ako. Hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Hindi ako nagchat-chat para alokin kayo ng reading. Kung gusto ninyo ng private reading, kayo ang mag-message gamit ang contact details na nakapost mismo sa profile ko. Ang mga official contact ko ay mismong nakapost sa profile ko. At balik tayo sa reading. Nakikita ko rito ang pagbubukas ng bagong pintuan. Hindi ito maliit na blessing. May chance na may bagong source of income, bagong trabaho, bagong client, bagong project, o bagong simula sa negosyo. Pero bago mo ito makuha, may insecurity kang kailangang lampasan. Ayan, Libra. Teka lang, ayusin natin ang ating view. Okay, diretso tayo sa reading. Parang lagi mong tinatanong ang sarili mo, kaya ko ba talaga? Enough ba ako? May mga tao rin sa paligid mo na parang gusto kang pigilan. Hindi lahat ng pumapalakpak ay tunay na masaya para sa'yo. May ilan na gusto nilang manatili ka kung nasaan ka lang. Huwag mong hayaang kontrolin ng opinion nila ang direksyon ng buhay mo. August is asking you to stand your ground. Hindi lahat ng laban ay kailangang sigawan. Minsan ang pinakamalakas na tao ay yung tahimik lang pero tuloy-tuloy na ginagawa or tuloy-tuloy ang ginagawa. May ilan sa inyo na sobrang daming iniisip kaya hindi makatulog. Paulit-ulit ang senaryo sa isip. Overthinking, fear, anxiety. Pero tandaan, hindi lahat ng iniisip mo ay mangyayari. May mga kadena tayo mismo ang gumagawa sa isip natin. Ngayong August, unti-unti mo yang puputulin. May desisyon din kailangan mong gawin. Matagal mo na tong ipinagpapaliban, Libra. Hindi ka makakausad kung palagi kang nasa gitna. Darating ang panahon ngayong buwan na kailangan mong pumili. At kahit nakapili ka na, mas magiging magaan ang lahat. Para naman sa finances, Libra, nakikita kong dahan-dahang bumabawi. Hindi ito instant ha, pero may improvement. Kung naghahanap ka ng trabaho, may possibility na may marinig kang balita. Kung may negosyo ka, may bagong customer o bagong opportunity. Kung OFW ka, parang may pagbabago sa schedule.
kontrata, employer o direksyon ng trabaho. May adjustment pero eventually mas magiging maayos. Kung estudyante ka, wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Mas mabagal man ang progress mo, progress pa rin yun. Kung wala ka pang trabaho, wag mawalan ng pag-asa. May energy rito na may pagbubukas o opportunity basta patuloy kang kumikilos. Kung senior ka, mas mahalaga ang kapayapaan ng isip ngayong buwan kaysa makipagsabayan sa stress ng ibang tao. Kung magulang ka, nakikita kong marami kang iniisip para sa pamilya. Pero wag mong kalimutang alagaan din ang sarili mo ha. Libra, hindi mo mabubuhat ang lahat kung ikaw mismo ang napapagod. So sa pag-ibig, may taong emotionally mature. Pero may isa ring sobrang matigas ang ego. Hindi lahat ng relasyon ay hiwalayan ng ending, pero hindi rin lahat ay dapat pang balikan. Hayaan mong ipakita ng actions ang katotohanan, hindi puro salita. At health reminder lamang ito ha, hindi kapalit ng payo ng doktor. Mas maging maingat sa balikat at leeg, likod, balakang, tuhod, ulo dahil sa stress, ayan. Mata dahil sa sobrang screen time. Tiyan at digestion at dehydration. Pahinga rin kung kinakailangan. Hindi mo kailangang madiliin ang lahat. Ang tamang opportunity ay hindi ka ipararamdam na kailangan mong habulin to. At muli kong paalala, hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Kung gusto ninyo ng private reading, kayo ang mag-message gamit ang official contact na nakapost sa profile ko. Huwag magtiwala sa mga account na gumagamit ng ibang pangalan o picture ko. Dito sa video na to, nakikita nyo rin naman ang 3D lamp na yan. Ayan din ang aking number. At bago natin pagpatuloy ang reading, paki-comment po kung anong bansa kayo, kung saan man kayo nanonood. Hello po at kamusta mga Libra? At gusto kong makita kung saan saang panig ng mundo umaabot ang Libra family natin ngayong August. Libra, may isang bagay na matagal mong hinihintay na unti-unti nang gagalaw ngayong August. Pero bago yun mangyari, kailangan mo munang makita kung sino ang tunay na kakampi at sino ang nakikinabang lang sa kabaitan mo. Hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting intensyon. May mga tao na gusto lang malaman ang susunod mong plano. May ilan na tahimik na nagmamasid. May ilan ding gusto kang madelay dahil alam nilang kapag umangat ka, mahihirapan na silang kontrolin ka. Ngayong buwan, piliin mong maging private. Hindi lahat ng blessing ay kailangang ipaalam agad. May mga plano na mas lumalakas kapag tahimik muna. Sa usaping trabaho at kabuhayan, may nakikita akong paglipat ng direksyon. Hindi ibig sabihin na mali ang dati mong ginagawa. Ibig sabihin lang, may mas akmang opportunity na paparating. Kung may interview kang hinihintay, huwag mawala ng pag-asa. Kung may application kang matagal nang walang update, possible ring magkaroon ng galaw. Para sa mga may negosyo, magiging mahalaga ang consistency kaysa padalos-dalos na pagpapalawak. Mas mainam ang mabagal pero tuloy-tuloy kaysa mabilis ngunit hindi matatag. Kung freelancer ka o content creator, huwag mong sukatin ang halaga mo based sa views o likes lamang. Minsan tahimik muna ang paglago bago dumating ang malaking breakthrough. Para sa mga OFW, may ilan sa inyo ang nakakaramdam ng matinding homesickness. May pagod na hindi nakikita ng iba. Pero may senyales na may darating na dahilan para mas gumaan ang loob ninyo. Maaring magandang balita mula sa pamilya, dagdag na kita o
o mas maayos na kondisyon sa trabaho. Kung may balak umuwi o lumipat ng bansa, pag-aralan munang mabuti ang bawat detalye bago magdesisyon. Para sa mga magulang, may isang anak o kapamilya na nangangailangan ng mas maraming oras kaysa pera. Minsan ang simpleng pakikinig ang pinakamalaking tulong. Para sa mga nanay, huwag ninyong akuin ang lahat ng responsibility. Hindi ninyo kailangan laging maging matatag. Para sa mga estudyante, may pagkakataon na parang nahuhuli ka kumpara sa iba. Pero tandaan ha, iba-iba ang takbo ng bawat tao. Ang importante ay hindi ka tumitigil. May possibility na may bagong mentor, teacher o taong magbibigay sa'yo ng inspiration. Kung wala kang trabaho ngayon, may nakikita akong pinto na magbubukas mula sa dating connection o taong matagal mo nang nakilala. Huwag mahiyang magtanong o mag-follow up. Minsan ang opportunity ay naghihintay lang na ikaw ang unang kumilos. Sa pag-ibig, nakikita ko rin ang mas magiging mahalaga ang malinaw na komunikasyon para sa mga nasa relasyon. May mga hindi pagkakaunawaan na lumalaki dahil sa mga bagay na hindi naman sinasabi. Kung single ka, may taong interesado sa iyo pero hindi pa handang ipakita ang nararamdaman. Huwag mong pilitin ang isang koneksyon kung ramdam mong ikaw lang ang laging nagbibigay ng effort. Ang tamang tao, hindi ka pahuhulaan sa halaga mo. At may message rin tungkol sa boundaries. Hindi kasalanan ang magsabi ng hindi. Hindi ka masamang tao kapag pinili mong unahin ang kapayapaan ng isip mo. Kapag natuto kang magtakda ng limitasyon, mas makikita mo kung sino ang tunay na nirerespeto ka. At nararamdaman ko din ang blood pressure at circulation. Pagtuunan niyo po ito ng pansin. Pananakit ng balikat at batok dahil sa stress, pulso, kamay at kasukasuan. Kung paulit-ulit ang trabaho, lower back at balakang, hormonal imbalance at sapat na tulog, pag-inom ng sapat na tubig at pag-iwas sa sobrang caffeine kung madalas kang balisa. Kung may nararamdaman na hindi nawawala, mas mabuting magpatingin sa healthcare professional. At paulit-ulit ko pong paalala ha, hindi po ako ang unang nagme-message sa inyo para mag-alok ng service at ulit-ulitin ko to lagi sa aking mga videos para marinig po ninyo. Kayo po ang unang mag-message sa akin for private reading at nakapost po ang aking numero sa aking profile at ito po, yung 3D lamp na yan. Yan po lang ang aking number. Huwag magtiwala sa ibang account na hindi ko pangalan or larawan ko ang ginagamit. At ang Wisdom Oracle card mo for this August ay co-create. Mga Libra, ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang buhatin ang buong mundo ng mag-isa. May mga pagkakataon na ang hinihintay mong himala ay nagsisimula kapag tumigil kang isipin na ikaw lang ang dapat gumawa ng lahat. May tulong na paparating, maaaring dumating ito sa anyo ng isang tao, isang mentor, isang kaibigan, isang business partner, isang client o opportunity na parang bigla na lang ibibigay sa tamang oras. Parang blessing in disguise din, no? Pero may kondisyon ng energy na to ha. Kailangan mong buksan ang sarili mo sa possibility. Kung palagi mong sasabihin na hindi na mangyayari sa akin, sinasara mo rin ang pinto ng mga blessings na gusto nang pumasok. Ang co-create ay paalala na may bahagi kang gagawin at may bahagi rin ang universe ang kikilos. Hindi sapat ang puro dasal kung walang aksyon, Libras. Pero hindi rin sapat ang puro aksyon kung wala kang tiwala. Kapag pinagsama mo ang pananampalataya at pagkilos, doon nagsisimulang gumalaw ang mga bagay na dati ay parang imposible. May ilan sa inyo na ilang buwan nang nagtatanong, kailan ba darating ang breakthrough? Ay nako, Libra. Ang sagot ng energy, mas malapit na kaysa sa iniisip mo. May mga pangyayari ngayong August na sa una ay mukhang maliit lang. Isang tawag, isang message, isang recommendation, isang simpleng pagkikita, pero yun pala ang magiging simula ng mas malaking pagbabago.
Kaya wag mong maliitin ang maliit na pagkakataon. At ang rune na lumabas mo para sa month of August ay, let's see, this is amethyst stone pala sa mga nagko-comment kung anong stone ang gamit ko for my runes. It's amethyst. So this rune for Libra ay Berkano. Ito ang rune ng bagong simula, paghilom, paglago, at pag-aalaga. Kung pakiramdam mo ay matagal kang napako sa isang sitwasyon, sinasabi ng Berkano na hindi ka habang buhay mananatili roon. Unti-unti nang may tumutubong bago sa buhay mo, para tong binhi. Ayan. Hindi mo agad nakikita ang bunga pero sa ilalim ng lupa ay may nangyayari ng process. Kung may sugat kang emotional, panahon na para gumaling. Kung may pangarap kang ipinagpapaliban, panahon na para buhayin ulit. Kung may negosyo, proyekto o plano kang gustong simulan, magandang buwan ng August para maglatag ng matibay na foundation. May gusto ring ipaalala ang spirit, Libra. Huwag mong ikumpara ang timeline mo sa timeline ng ibang tao. May mga taong mas maagang namulaklak, may mga taong mas huli, pero hindi ibig sabihin na nahuhuli ka na. Ang bawat kaluluwa ay may sariling oras. Ang mahalaga ay patuloy kang sumusulong. Kahit maliit na hakbang, kahit mabagal, ayan Libra, ang importante ay hindi ka humihinto. At bago natin tuluyang tapusin ang reading, isa na naman ulit paalala, at pang third time ko na yata tong paalala sa ating video, mag-ingat sa mga account na nagpapanggap na ako, hindi ako ang unang nagme-message ng kahit sino. Ang aking contact info ay nasa profile picture ko, doon lang po kayo magme-message, at personal reading po, kayo po talaga magme-message sa akin, or kahit mag-comment po kayo dyan, hindi po ako magko-comment, kayo po mismo mag-PPM sa akin. At meron din po akong official account for astrology, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart, kung nais nyo pong mas matutunan ang inyong birth chart and planet transits. Meron din po akong cleanse and charge bracelets to attract abundance, love, money, success, and protection. Mag-PM lang din po kayo. At kung ikaw ay nanonood at malayo sa pamilya mo, paki-comment kung anong bansa ang kinaroroonan mo. Gusto kong makita kung hanggang saan nakakarating ang Libra family natin sa buong mundo. Dahil may nararamdaman pa rin akong mabigat na energy na ilan lamang sa inyo. Hindi ito dahil mahina ka ha, pagod ka lang. Ayan. Pagod kang umiti kahit may problema, pagod kang sabihin okay lang ako kahit maraming gabi na tahimik kang umiiyak dahil namimiss mo ang pamilya mo. May ilan sa inyo na halos buong sahod ay pinapadala na sa Pilipinas. Kapag natira ang para sa sarili, saka mo lang iniisip kung paano ka kakasya hanggang sa susunod na sweldo. At kahit ganon, hindi ka humihinto, yan ang lakas ng isang OFW. Pero gusto kong ipaalala, hindi lang ikaw ang nagbibigay ng buhay sa pamilya mo. May sarili ka ring buhay na dapat alagaan. Huwag mong ubusin ang sarili mo hanggang wala nang matira. May nakikita akong energy ngayong August na unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng ilan sa inyo. Hindi ibig sabihin na mawawala lahat ng problema ha, pero may mga pagkakataong mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. May taong magpapakita ng kabutihan, may bagong connection, may taong magiging malaking tulong sa trabaho o sa pang-araw-araw na buhay. Kung may balak kang magpalit ng kumpanya o maghanap ng ibang opportunity, huwag magmadali, basahin ang kontrata, alamin ang mga detalye, at siguraduhin legal at maayos ang process. Kung naghihintay ka ng approval, renewal o documents, maging matyaga, panatilihin ang maayos na records at iwasan ng padalos-dalos na desisyon. May message rin para sa ilan sa inyo at nakakaramdam ako ng guilt dahil wala kayo sa tabi ng pamilya nyo. Huwag mong isipin na kulang kang magulang, anak, kapatid o asawa dahil lang malayo ka. Ang bawat araw na nagsisikap ka ay isa ring paraan ng pagmamahal. Hindi man nila laging nasasabi, marami
Maraming taong nagpapasalamat sa mga sacrifice na ginagawa mo. At kung dumating ang araw na napapagod ka na, bigyan mo rin ng pahinga ang sarili mo. Hindi kailangan maging matatag sa bawat minuto. Ang tunay na lakas ay marunong ding huminto, huminga at bumangon ulit. At shout out sa mga viewers na Libra. Maraming salamat sa mga nanonood sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, United States, United Kingdom, Ireland, Italy, Spain, Germany, France, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, at syempre sa Pilipinas. Hello po. At kung hindi ko nabanggit ang mga bansang kinaroroonan mo, paki-comment ito sa baba. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang ating Libra community. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala. Naway maging gabay ang message na to sa buong buwan ng August. Mag-ingat kayo palagi saan man kayo naroroon sa mundo at maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.